Kung may inalis, mayroon namang inupo sa bagong posisyon. Itinalagang special envoy sa China si dating DFA Secretary Teddy Boy Locsin. Para kay dating Associate Justice Antonio Carpio, good choice daw yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. May dagdag trabaho si Teddy Boy Locsin Jr. sa Department of Foreign Affairs. Bukod sa pagiging kasalukuyang ambassador ng Pilipinas sa United Kingdom, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Locsin bilang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Special Concerns. Nangyari ang appointment higit isang linggo matapos bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa nasa resupply mission papuntang Ayungin Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. Kung tutuusin, hindi na bago kay Locsin ang pakikitungo sa China. Bilang DFA Secretary noong nakaraang administrasyong Duterte, nakilala si Locsin sa pagiging matapang pagdating sa isyu sa China. May isang ang pagkakataon na minura niya ang China sa isang tweet na binura rin naman ni Locsin kinalaunan. Pero ayon sa palasyo, hindi siya itinalaga para makipaglaban sa China. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, napiling Special Envoy si Locsin para palakasin ang bilateral relations ng Pilipinas at China. Bago si Locsin, naging maugong ang pangalan ng kanyang dating boss na si former President Duterte sa naturang posisyon. Noong isang buwan lang, nakipagpulong si Duterte kay Chinese President Xi Jinping sa Beijing. Para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, good choice si Locsin kumpara kay Duterte. Masyado raw kasing pro-China ang dating Pangulo. We need somebody who will be firm in defending our sovereign rights, who will not concede our sovereign rights. And he's the guy. Sinubukan ng News 5 na makuna ng pahayag si Locsin kaugnay sa kanyang bagong posisyon pero wala pa siyang tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.